Magandang araw po sa inyo lahat mga guys. Welcome po dito sa Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unahang chess podcast sa Pilipinas. At ating pag-uusapan mga guys ay walang iba kundi ang world's youngest ever, Super Grandmaster Abhimanyu Mishra. Paikliin na lang po natin ang kanyang pangalan dahil ang hirap pa ulit-ulitin. Siya po ay isang Grandmaster, Super Grandmaster po sa galing po siya sa United States of America at sinira niya po ang record ng the youngest Super Grandmaster na si Super Grandmaster Karjakin ng Russia, Yan po ay ating tatalakayan mga guys dito sa ating podcast. At syempre kasabay po nito ay ang FIDE Grand Swiss na kung saan nangyari ngayon doon sa Uzbekistan. Ito pong Grand Swiss po ng FIDE, ito po ay may kaugnayan din kay Super Grandmaster Mishra, ang pinakabata na naging Super Grandmaster sa mundo ng chess. Itong FIDE Grand Swiss po mga kois, ito ay classical chess, standard chess po ito. Ito po ay classical. 11 rounds po yan. At kung sino po ang mananalo dito sa Grand Swiss chess ng FIDE, ay may karapatan po sila na makalahok, makasali sa Candidates 2026. Tandaan po natin mga kois, itong FIDE Grand Swiss, dalawa pong player ho ang kukunin dito, yung nag-champion at yung second place po. Kaya dalawa po ang slot ang kinukuha dito sa FIDE Grand Swiss para ho makapasok doon sa gaganapin next year po sa Candidates 2026. At syempre kung sino naman po ang mananalo doon sa FIDE Candidates 2026, kung sino magcha-champion, yun ho ay 8 players lang po, double round robin, Yan ho ang format po dyan sa Candidates 2026. Hindi natin alam kung may mga pagbabago dyan bigla, kasi alam mo naman ang FIDE, bigla ang may pagbabago yan base doon sa nangyayaring o mga sitwasyon na nakapalibot, Kaya itong FIDE Grand Swiss ay napaka-importante po ito pagdating sa mga Grandmaster sa chess sa buong mundo, Halos lahat po ng bansa, halos po lahat ng mga kilalang Super Grandmaster ay sumali dito sa FIDE Grand Swiss. 2 slot po ang kukunin dito para makapasok ho sa Candidates 2026. At yan po ay katatapos pa lang ng 7 rounds po. 11 rounds po ito. Ito ho ay hindi siya katulad ng World Cup. Ito po ay tuloy-tuloy ang laban, 11 rounds. Walang tie break na magre-rematch po. Wala pong gano'n, Isang beses lang kayo magtatagpo. Tapos after 11 rounds, kung sino po yung nag-champion at second place, siya ho ang papasok sa Candidate 2026. Iba po siya sa World Cup. Kasi sa World Cup, talagang knockout elimination yun, Kumbaga, pag nagtabla kayo sa classical format, papasok sa rapid. At kung nagtabla ulit sa rapid, papasok ko sa blitz. Ganun ang format ng World Cup. Itong FIDE Grand Swiss, iba po siya, Talagang Swiss siya, 11 rounds. Okay? Siguro naman, maliwanag na po sa inyo mga kois, ang format dito sa FIDE Grand Swiss. At syempre, may kaugnayan po ito kay Super Grandmaster Abhimanyu Mishra. Bakit po? Babanggitin po natin itong mga sinira na record ni Grandmaster Mishra ng United States of America. Actually, 16 years old na po siya ngayon, Babanggitin ko po ang 5 pinakabata, top 5 po na mga pinakabata naging Super Grandmaster sa mundo ng chess, At syempre, noong wala pa si Mishra, si Super Grandmaster ng Russia, si Karjakin, Grandmaster Karjakin, siya po ang title holder ng record na yan, na pinakabatang Grandmaster. Siya po ay that time 12 years old and 7 months. Ang problema lang, yan po si Karjakin ngayon ay como siya ay suspendido po kasi si Grandmaster Karjakin ng Russia. Naging challenger po yan ni Magnus Carlsen. At como siya ay vocal siya kay kumbaga very supportive siya kay Vladimir Putin ng Russia, President Vladimir Putin ng Russia, kaugnay doon sa pananakop niya sa Ukraine. Kaya ho nagkaroon ng giyera ng Russia versus Ukraine dahil diyan sa
sa ginawa ni Vladimir Putin ng Russia, at very supportive po si Karjakin. Kaya po siya nasuspende, hindi siya pwede maglaro ng mga tournament ng FIDE. At ang latest update po tungkol kay Karjakin, mga boys, naka-uniforme siyang military, nag-join siya sa military ng Russia. Hindi ko alam kung buhay pa siya. Wala pang balita sa kanya, pero yun ang latest sa kanya. Itong kagandahan kay Karjakin na record na kuha niya yung record na pinakabatang Super Grandmaster sa kasaysayan. Ito ho ay nakatayo for 19 years. Walang nagpabagsak sa record ni Grandmaster Karjakin. Isa po yan sa top 10 po, world's top 10 ni Karjakin, no? Matagal din po siya nasa top 10. Yan, ang kanyang record na sa the youngest Super Grandmaster ng chess po ay umabot po ng 19 years. At yan po ay sinira ni Grandmaster Mishra. Ano po? Siya ngayon, si Grandmaster Mishra ho ang pinakabata, ang top 1, ang top 2 si Karjakin. Yan naman si Karjakin, ang tinalo niya po ang pinakabata, no? Ang pinakabata, hindi naman tinalo, ang pangatlo sa kanya, ang sumunod sa kanya sa pinakabatang Super Grandmaster, walang iba kundi ang Super Grandmaster from India, si Grandmaster Gukesh po. Siya po ang kasalukuyang world champion, the youngest ever world champion po. Yan si Grandmaster Gukesh. At siya din po ang pinakabatang Super Grandmaster na nanalo sa candidates. Kaya title holder po yan si Gukesh. Alam ko di po natin alam kung ilang taon tatayo ang record na yan ni Gukesh na the youngest world champion at the youngest candidate champion. Dalawang record po ang sinira ni Gukesh. Kaya itong si Gukesh, maganda rin po siyang banggitin, mga boys, kasi pangatlo po siya, third place siya sa pinakabatang Super Grandmaster. At alam na po natin, mga boys, mga prodigies na yan, mayroong magandang career talaga sa pagdating po sa larangan ng chess. Pag ikaw ay mga prodigies talaga magpaparandam ka at gagawa ka ng ingay sa mundo ng chess. Ito pong pangatlong si Gukesh, siya po ang current world champion pinakabata. At ang pang-apat po, walang iba kundi si Super Grandmaster Sindarov from Uzbekistan, na kung saan ang FIDE Grand Swiss ngayon ay nangyayari na. No, kasalukuyan pong doon ginaganap ang pa-tournament po ng FIDE Grand Swiss sa bansa po ni Super Grandmaster Sindarov. Si Sindarov po ay kakampi po yan ni Super Grandmaster Nodirbek Abdusattorov. Dating top 10 po yan si Nodirbek Abdusattorov. Ano po, kampi yan ni Sindarov. Kaya hindi katakataka na ang pinakabatang Super Grandmaster pang-apat ay si Grandmaster Sindarov. Yan po ang record yung Uzbekistan na yan. Yung Uzbekistan yan, mga boys, maliit na bansa lang po yan. Maliit ang kanyang land area at ganoon din po ang population. Di hamak na mas maliit yan kumpara sa Pilipinas. Pero mga boys, pagdating ho sa chess, talaga namang maganda ang kanilang production. Kumbaga sa factory, quality ang kanilang production sa chess. Ano po? Kasi nag-produce po sila ng mga Super Grandmaster. Ayan si Nodirbek Abdusattorov, ngayon lang po siya nawala sa top 10 kasi tinalo siya ni Wesley So. Si Wesley po naman natin, Super Grandmaster, ang bukod tanging Pinoy, ay bumalik po na po siya sa top 10. Top 7 na po siya ngayon dahil tinalo niya si Grandmaster Nodirbek Abdusattorov at tinalo rin ni Wesley So si world champion, si current world champion Gukesh. Kaya nakabalik si Wesley So sa top 10. Set aside po yan, hindi natin pinag-uusapan about Wesley So. So, binabagit natin dito si Sindarov. At yan si Sindarov, ang kanyang bansa, Uzbekistan po, mga boys, nag-champion po yan ng Olympic, ang kanyang bansa, noong 2022, kung di po nagkakamali, 2022, nag-champion yan Sila po yung nag-champion sa Olympic. Kasi last year, sa 2024 naman, nag-champion doon talaga ang men's team at saka women's, India. Parehong gold po yun nung last 2024, nag-champion po ang India. So kung di nagkakamali, 2022 po yan nag-champion ang Uzbekistan, maliit na bansa kumpara sa India, kumpara sa Amerika, kumpara sa Russia, kumpara sa China. Napakalit ng bansa ng Uzbekistan, pero my goodness, ang kanilang presidente, no, ng kanilang bansa hanggang sa local officials at kanilang mga businesses, no, mga companies doon,
very supportive pagdating ho sa chess kasi alam nila meron silang kalalagyan. Meron silang talent talaga pagdating sa chess, yung Uzbekistan na yan. Kaya nakapag-produce sila ng world's youngest super grandmaster. Pang-apat po dyan si Grandmaster Sindarov ng Uzbekistan. At ang pang-lima po, mga koys, bago tayo pumasok sa pang-limang pinakabatang super grandmaster sa buong mundo, karagdagan inputs po kay Grandmaster Sindarov. Yan ho ay gumagawa na rin po talaga ng ingay yan sa larangan ng online chess. Maging sa freestyle chess na sinet up po ni Super Grandmaster World Champion, world number 1 na si Magnus Carlsen, dating 5-time world champion po yan. Nag-set up siya ng kakapartner niya si millionaire ng Germany, yung freestyle, at nag-ingay yan si Sindarov. At sa mga online na super tournament po ng chess.com, doon po talagang lumilika ng ingay si Sindarov, kapansin-pansin, maging sa blitz. So, yan po ang background ni Sindarov from Uzbekistan. At itong pang-lima, walang iba kundi si Praggnanandhaa Rameshbabu. Ayan, nakakabisado ko na si Super Grandmaster. From India pa din po yan. Siya ho ang pinakabatang Super Grandmaster. Pang-lima po siya. Bakit binabanggit po natin itong mga youngest na Super Grandmaster sa chess? Yung top 5. Ayoko na pumunta sa top 10 o top 20 kasi wala namang Pinoy na makakasama. Wala akong nababasang Pinoy na pangalan. Carlos Dominguez, yung mga ganun, di ba? Bobby de los Santos, o di ba? Roberto Cruz, yung mga ganun pangalan. Wala ako nababasa sa top 10 at sa top 20 na pinakabatang Super Grandmaster sa chess. Kaya hanggang top 5 po tayo. Yun lang po ang ating sisilipin. Ang pang-lima po na Super Grandmaster, walang iba kundi from India pa din, si Grandmaster Rameshbabu Praggnanandhaa. Siya po ang pinakabatang panlima po sa buong mundo. Itong si Praggnanandhaa sa kanyang prime, prime siya ngayon Naalala ko si Wesley So, kasi si Wesley noon, nung kaka-prime niya talaga, kaliwat kanan ang kanyang panalo sa tournament. Kung hindi man siya mag-champion, laging pumapatak siya second place or third place. Laging ganon. Itong si Praggnanandhaa Rameshbabu po, mga koys, talaga naman lahat ng kanyang sinasalihan, hindi mo sasabing magpangit ang kanyang performance. Actually, doon sa Sinquefield po Cup, kung saan si Wesley So ang nag-champion, kung tutuusin, tie-break kasi po nangyari doon sa Sinquefield Cup. Tatlo po sila nagkaroon na tabla ng score. Si Super Grandmaster Fabiano Caruana ng Amerika at si Praggnanandhaa at si Wesley So. Kaya nagkaroon sila ng blitz. Ayan, si Praggnanandhaa, tinalo yan ni Wesley So. At si Wesley So naman ay nakadraw kay Fabiano Caruana. Kaya nag-champion si Super Grandmaster Wesley So at nakadraw naman siya kay Fabiano Caruana. Ibig sabihin, ito si Praggnanandhaa, kung tutuusin, sa second place siya ni Wesley So. Champion si Wesley So, second place naman po si Grandmaster Rameshbabu Praggnanandhaa. Siya po at second place. So ang pinupoint ko po rito, mga koys, ay talaga namang ang ganda ng performance. Lahat po na halos sa sinasalihan ni Praggnanandhaa ay pumapatag siya. Kaya po sa ngayon sa FIDE circuit ho, iyan ho ay panibagong spot na naman po yan sa FIDE Candidates 2026, yung tinatawag nila FIDE circuit. At talaga namang nangunguna doon si Praggnanandhaa Rameshbabu. Tambak ho ang layo ng kanyang score, ang layo ng lamang niya sa second place. Kasi alam ko sa FIDE circuit, isa lang po ang kukunin dyan kung di nagkakamali Kasi sa World Cup, kukunin 3. Doon naman siya Grand Swiss ng FIDE, 2. Tapos isa sa FIDE circuit. At by rating yata, kung hindi ako nagkakamali, isa po yata ang kukunin or 2, Yan ho ang mga pinagkukuhaan ng candidates ng at alam ko may wild card yata diyan sa candidates na pinipili ng organizer. Kasi may kapangyarihan na organizer na kumuha ng wild card para diyan sa candidates. Hindi ko matansya kung tama itong aking na pumapasok na info sa akin, pero sa mga nakaraan kasi may mga ganong may mga ganong galawan sa FIDE candidates. Okay, back to Praggnanandhaa. Nabanggit na po natin si Grandmaster Rameshbabu, kumbaga paikli natin si Prag, Siya ho ang pinakabatang Super Grandmaster, pang-5 po siya. So itong mga prodigies na ito nabanggit ko, 3 ho ang sumali sa Grand Swiss, kung hindi hindi pala 3. Si Prag, tama, 3 pala ang sumali sa FIDE Grand Swiss. Itong mga nabanggit ko, 5 pinakabatang Super Grandmaster sa
sa chess. Yan nga, si Grandmaster Prag, si Grandmaster Gukesh, at si Grandmaster Abhimanyu Mishra. Silang tatlo kasi Sindarov. Hindi ko nakita si Sindarov na sumali. Ang nakasali lang dito sa Grand FIDE Swiss, no, ng FIDE ay si Anadolbek Abdusatarov. Yan po ang nakikita ko rito. So hindi naglaro o hindi nakasama si Sindarov. Hindi ko alam kung bakit siya di pumasok sa top 20. So hindi na ako interesado, mga guys. So 5 lang na binabanggit po natin dito na Super Grandmaster po ng chess. 5 silang pinakabata. So itong 3 na to, no, sumali po yan dito sa Grand Swiss. At hindi pangit ho ang performance ni Praggnanandhaa rito. At gusto ko rito mapag-usapan natin, mga koys, itong patungkol kay Abhimanyu Mishra, no? Ang hirap ng kanyang Abhimanyu. Parang si Prime Minister ng Israel, si Netanyahu. So ito, si Grandmaster Abhimanyu Mishra, siya po ngayon after ng 7 rounds po ng FIDE Grand Swiss po ay pangatlo po siya. Itong si Grandmaster Mishra po, 16 years old po yan. No? Sinira niya yung record ni Super Grandmaster Karjakin ng Russia na yan po ay nakatayo yung record na yan for 19 years. Si Grandmaster Mishra lang po ang sumira niyaan at napakaganda at I am so excited na makita itong batang ito na maging champion. Bakit po? Kasi itong si Grandmaster Mishra po, no? Yan po ay 60, nakuha niya yan o sinira niya yung record ni Karjakin at the age of 12 and 5 months. So, mas bata po si Grandmaster Mishra ng 2 months kay Karjakin. So, kung si Karjakin po ay tumayo ang kanyang record for 19 years, hindi po natin alam itong si Mishra kung ilang taon tatayo ang kanyang record kasi napakahirap ho burahin yung kay Karjakin. Mas lalo siguro mas mahirap burahin itong si Grandmaster yung record ni Grandmaster Mishra. Pero wag tayong pa-relax mga koys. Kaya ang dami hong naglilitawan ng mga prodigies ngayon pagdating sa chess. Actually, si Mishra din po, title holder po yan ng pinakabatang international master din po yan, no? Si Mishra. Kaya lang, ang sinira naman ni Mishra as youngest international master yung record ni Gukesh at record ni Praggnanandhaa. Pero sa ngayon, yung international master na pinakabata na si Mishra, sinira naman po yan ni Grandmaster Oro ng Argentina. Bata pa din po. Hindi ko lang po na-check ng maigi kung nakailang norm na ba si Grandmaster Oro para masungkit niya. Hindi ko alam kung kaya niyang burahin o sirain yung record ni Grandmaster Mishra na 12 years old and 5 months. Kasi si Oro talagang kumbaga mani-mani lang, kumbaga easy niya lang talunin si Super Grandmaster Hikaru Nakamura at si Magnus Carlsen. Ilang beses na po niyang pinadapa ang dalawang niyan pagdating sa bullet. Having said that, set aside po natin, back to Grandmaster Mishra po. Ngayon itong si Grandmaster Mishra, mga boys, no? Ngayon katatapos pa lang po ng round 7 ng FIDE Grand Swiss, no? Siya po ay pangatlo. Ang mga pinakahuli niyang kalaban ngayon ay si Grandmaster Anish Aguirre, no? Si Anish Aguirre, isang Netherlands, Super Grandmaster number 1 player ho ng Netherlands at former po yan na top 10. Dekada rin po yan. Yang si Super Grandmaster Fabiano Caruana, Super Grandmaster na si Anish Aguirre at si Super Grandmaster Wesley. So yan tatlong na yan, mga kois, no? Yung tatlong mga Super Grandmaster na yan, ang tagal nila sa top 10. Umabot yan ng dekada, yung tatlong yan. Kaya lang, si Anish Aguirre ang unang nawala sa top 10. So, ibig ko sabihin, itong nakalaban ni Abhimanyu Mishra na si Anish Aguirre, hindi basta-basta po yan. So, nakadraw po siya. To cut the story short, nakadraw si Grandmaster Mishra. Ngayon po ay 16 years old na po si Grandmaster Mishra. Tinalo niya po si Yu Yangye. At tinalo niya rin po ang current world champion na si Gukesh. Kaya nung round 6, after ng round 6, nasa top 2 po si Grandmaster Mishra. After round 7, nakatabla. Buti nga nakatabla si Super Grandmaster Mishra kay Anish Aguirre. So nasa top 3 po siya. Babanggitin lang po natin ng bahagya. After round 7 po ay sino ba yung mga top 5? From round 1 to round 6 po,
no, ay si isang Iranian Parham Magsudlo. Siya po yung ang sole leader. Pero afterwards, tinalo po siya ni Nihal Sarin, isang super grandmaster na naman from India, si Nihal Sarin. Yan, kilala rin po yan pagdating sa online blitz. No? Tinalo siya. Walang katalo-talo after 6 rounds si Grandmaster Magsudlo from Iran po yan. Dating ka-teammate po yan ni Alireza Firouzja, na ngayon po ay nasa France na po siya. Si Super Grandmaster Firouzja, Alireza Firouzja, nasa France na po siya. At dating kakampi niya si Super Grandmaster from Iran, si Magsudlo. Lumipat ako ng Chess Federation si Alireza Firouzja, na kung saan to si Alireza Firouzja, mga kois, ay pinakabata naman sa buong mundo na nakakuha ng 2,800 na rating. Ang hirap purahin po yan, siya ang pinakabata. Okay, back doon sa top 5. Ang top 1 po ngayon after 7 rounds ay si Matthias Blumbaum, isang from Germany, no? From Germany, ka-teammate po ni Super Grandmaster Kimmer to, itong si Blumbaum. Ang second place po si Nihal Sarin. At ang third place po, itong binabanggit natin, ang ating in-highlight, ang bida ng ating podcast ay si Abhimanyu Mishra, at si Parham Magsudlo ang fourth place, at si Alireza Firouzja ang fifth place. So mga nagpaparandom talaga rito, nagsusungkitan dito si Alireza Firouzja, no? Mukhang papasok ito, pero hindi ako excited kay Alireza Firouzja. Excited po tayo mga kois dito kay Abhimanyu Mishra. Ngayon po ay 16 years old na siya. So kung makapasok po siya dito at mag-champion, kasi dalawa po kukunin yung na player po from FIDE Grand Swiss, dalawa po yung nag-champion second place. Kung makapasok diyan sa second place si Grandmaster Mishra po, no? Pasok siya sa candidates, at kung mag-champion siya sa candidates, mawawasak na po, masisira na po yung record ni Gukesh na pinakabatang nanalo sa candidates. At kung magharap ho yung dalawa, si Super Grandmaster Mishra at si Gukesh, at pag tinalo ni Gukesh o pag tinalo ni Mishra si Gukesh, masisira yung record ni Gukesh na the youngest world champion. Kaya itong si Super Grandmaster Mishra, threat po ito sa crown ni Super Grandmaster Gukesh ng India. Kaya during the game po, doon sa venue na kung saan sa Uzbekistan, ang daming nanonood kay Mishra. Mga kois, ang daming panonood kasi wala silang masyadong ma-review sa mga laro ni Mishra pero gumawa ng ingay at the age of 16 years old. Tinalo niya si Yu Yang, tinalo niya si Gukesh, na ngayon nakatabla kasi Anishi Aguirre. Yan yung mga accomplishment, mga achievement ni Super Grandmaster Mishra, at kaabang-abang ang kanyang mga ingay na gagawin sa larangan ng chess. Tandaan natin ang ating kaisa-sang Super Grandmaster Wesley So, 16 years old din po siya nung gumawa siya ng ingay sa World Cup na tinalo niya si Ivanchuk. That time si Ivanchuk po talaga namang nasa kanyang prime na pagdating sa chess. Tinalo niya po si Ivanchuk. So ganito ang nangyari kay Grandmaster Mishra. Talagang maingay siya ngayon sa larangan ng chess, no? From United States of America, itong batang ito ay talagang dumanas din ito ng mga difficulties. Sari-sari mga pagsubok dahil wala sila masyadong pera. From donations lang po, from friends, relatives, at kung mga sino pa yung mga nagdo-donate, doon na sila umaasa, kaya nakakalaro si Grandmaster Mishra sa iba't ibang panig ng Europe. Kasi ang Europe po, isa sa pinakamaraming tournament, tapos ang US. Ayan po ang updates po dito sa FIDE Grand Swiss, at inaabangan natin dito si Grandmaster Mishra po na sana mag-champion siya dito sa Grand Swiss o makapasok sa second place o champion, mga kois. Yan po mga kois, sana wag natin makalimot na mag-subscribe po kayo sana, mag-comment, mag-like dito sa ating Pinoy Chess Podcast, ang kauna-unang chess podcast sa Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat.